Jose TV Production. Your only island TV channel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Masyadong malakas yung energy ko ba? Ayan, so unang-una sa lahat nagpapasalamat kami dahil pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na pumarito at makinig sa aming mga inimbitahang mga speakers upang magbigay ng kanilang opinion or perspective, no, on our first interfaith dialogue series. Ng topic natin ay modesty and fasting. Okay, bago ko po buksan, no, ang open forum natin, so ihanda nyo po yung inyong mga katanungan. Kung meron po kayong mga gustong itanong, kahit sino man po sa ating panel of speakers, pwede po, no? Pwede nyo pong itaas ang inyong kamay para kami ay magpunta sa inyo. Pwede nyo rin po isulat kung nahihiya kayong pumunta dito sa harap at itanong. Pwede nyo pong isulat, facilitators, meron ba kayong mga papel or ballpen na pwede nating ibigay? Halimbawa, nahihiya sila kasi napag-usapan natin kanina, yung hiya. Marami sa atin mahiyain din, no? Na kahit yung pagpunta sa harap ay baka nahihiya sila. So pwede nyo pong isulat, pwede pong ibigay kahit sino man sa ating facilitator, and we will be reading your questions and we will raise it to our speakers so that they can answer. Okay? So, napakahalaga po ang interfaith dialogue, no? Interfaith dialogue provides a valuable opportunity to explore shared values across different religions. Yun, okay? Yung ating mga commonalities. In Islam, napaka-importante po ng interfaith dialogue, just like any other faith. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, or ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung paano gawin ang interfaith dialogue. May guidelines po tayo dyan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsasagawa ng mga ganito, no, mga interfaith dialogue, kailangan bil hikmah, okay, with wisdom. At sinabi ng Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Sinabi ng Allah, and discuss with them or debate with them, if I may use the term, no? Discuss with them in the most courteous way. Okay? So, alhamdulillah, I hope that this suffice, that this forum is our way of being most courteous to everyone. That is why we invited speakers from different faiths, no? And hopefully, para magbigay sa kanila ng courtesy. Okay? So, ginawa namin ito to establish common grounds. Sapagkat, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala also in the Quran, to call to the way of your Lord with wisdom and good advice. Okay? At in Islam also, there is no compulsion in religion. So kung ano man po ang mga sinabi ng ating speakers, we do not have intention to force our belief to any of you. Okay? So kung ano man po ang mga sinabi ng ating mga speakers, it is part of our faith. That is why we invited from Muslims and Christians. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. Okay? So, ngayon, I would like to open before we give the final reflection of what our speakers have shared, gusto kong buksan ang open forum na ito kung sino yung may mga katanungan. Let us dialogue. Let us share our opinions in the topic of modesty and fasting.
Marami tayong narinig, maraming aral na ibinahagi sa atin ating mga speaker. Ano po sa tingin ninyo ang inyong opinion? At kung may mga katanungan ba kayo na gusto nyong maliwanagan, open po tayo ngayon. Sino pa ang gustong unang magtanong? Meron ba? Usually, nahihiya pag first. Pero pag may first nagtanong, tuloy-tuloy na yan, inshallah. May gusto bang magtanong? Ayon. Wala ba? Ayon, si ma'am, halika po. Yung gusto magtanong, pwedeng pumunta dito sa harap, okay? Or pwede lang mag-raise and then we give you the chance to raise your question. Yes po. So, wala any of the speakers na lang po. So, in what ways can modesty and fasting promote peace and harmony in diverse communities? In what ways can modesty and fasting promote peace and harmony in diverse communities? In what way can modesty and fasting promote Peace and harmony. peace and harmony? Who do you want to answer? Lahat. Okay. Sige po. I'll just try and share lang. For me, siguro, let's just always inculcate in our mind yung respect. No. Regardless of different religions, different beliefs, basta andun yung respeto, wala pong problema. Kahit ano pang religion yan. So, importante po, for example, kahit mga kahit same religion, nagkakaroon pa yun ng mga pagkakaiba. So, respeto lang. Kung ano yung ayaw niya, huwag mo ipagawa sa kanya. Kung ano yung hindi ayaw mong gawin niya sa'yo, huwag mong gawin sa kanya. Do not do unto others what you don't want to do unto you. Yan lang po. Ayun. So, yung golden rule, binagi sa atin ni ma'am. Meron pa po bang gustong sumagot? Father? Kaya nang sinabi ni ma'am, pag we are humble, kasi yan ang sabi pagpapakumbaba as the translation of modesty, then we gain also, when we are humble, we gain wisdom. We are humble, it opens our heart to God's wisdom and guidance, leading us to right decisions. So, one of the right decisions na we have to do is that we obtain also respect in us. Gaya ng sinabi ni ma'am, no? So, we have, si Sir Isma kanina, he was mentioning about the Abrahamic religion. In theology, that's what they call the religion of the books, because Islam, Judaism, and Christianity comes from the Abrahamic tradition. So, if we have different expressions of how we do fasting, right? We have different expression on how we become humble, modest, pwede sa damit, pwede sa pananalita, maraming nasabi kanina. But one of the things talaga na pwedeng bunga nito ay itong respeto na mula sa pagiging humble at sa fruits of fasting. And that is respect. So, when we have the capability to respect each other's differences, then kahit iba-iba tayo, iba-iba ang ating mga religion, iba-iba tayong tribo, then maganda ang pamumuhay natin dito, no? Unity in diversity. Yun. So, that's how virtues of modesty and fasting would promote peace by promoting respect and unity. Ayun. Maganda. Thank you very much po. Mayroon pa po ba gustong magbigay ng tanong? Mag-raise? Ayun, si ma'am. Pakibigay po kay ma'am. Marge Axtero po. Ayan, si Ma'am Marge. From PCCI, Mindanao. Yes po. Okay. Sa akin po, yung modesty and fasting, napapansin natin, no, especially for parents, technology has made children, nawawala yung sense of modesty and fasting. Kaya lang, ano ba yung obligasyon ng mga parents? Based on my experience, no, nakita ko kasi na work-based yung mga parents,
nawawala yung guide for the children. Lalo na nandyan na yung gadget. So, parang sinasabi natin, the faith, modesty in fasting should start from the foundation ng mga children. Kaya lang nawawala. It should start from then para lumaki silang emotionally, socially, and spiritually. Kung nandyan yung mga virtues, yung pinag-uusapan, kahit anong religion ka, it really should start on the foundation of children. Kaya nga, parang nakikita ko, nawawala kasi, no? Dahil nga sa mga gadget na parents are busy. I think isa ito sa dapat na pagtuunan ng pansin. Many of our children, kasi ako kahit pagod, I volunteered myself as catechist, no? Maraming bata hindi marunong magdasal. Wow, sabi ko, what's happening? Maybe sa gadget. Kaya pinag-uusapan natin yung modesty. Hindi lalaki yung mga bata na dadalhin yung virtues ito kung hindi magsisimula sa family natin. So I Yes. hope parents, realization nyo natin na dapat yung mga bata, yung una-una nating tuturuan. Tayong mga adults, well, we know what is modesty and fasting. But I hope, no, talagang kailangan na ng, pasensya na paigtingin yung magandang foundation ng mga bata natin. Thank you very much, Ma'am Marge, for sharing. So, very important value po yun, no? Because yung parents, they have moral ascendancy. Kung ano yung nakikita ng mga bata sa kanilang mga nanay at tatay, ginagaya din po nila. So, thank you very much. So, sana tayong mga parents na nandito, sana lagi nating ipakita sa ating mga anak yung modesty na sinasabi natin. Okay. So, may nagbigay na nga sa akin ng papel na naglalaman ng katanungan. Ayan. So, I think this is addressed to our two speakers here. Regarding po, ang tanong ay, regarding po sa fasting ng ating mga Muslim brothers and sisters, as a Christian, since we do not do fasting like them, no? Since iba yung pamamaraan ng pagfa-fasting, pag-aayuno ng mga Christian sa mga Muslim, ang tanong, is it bastos if we eat at their presence? Will I offend them? Okay, so pwede po natin masagot. Bismillah. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, Christians, kumbaga, kumakain sa harap ng mga Muslims. So, it is connected sa answer kanina, naisip, if ever no. So, unahin natin isipin na kahit para sa ating mga Muslim, it's a test. It's a challenge. Okay lang yan sa amin. Nasa-challenge pa yung sarili namin kung hanggang saan yung kaya namin kumbaga, yung sabar namin, yung patient namin, yung patience namin. Pero as to that, yung ibang religion na ginawa yon, sana isipin na yung respeto na alam na hindi pwede. Kung may paraan naman, no? Kung may paraan, humanap na ibang lugar. Pero kung wala, it's okay. Nakadepende lang po sa inyo at kayo yung tatanggap ng action na ginawa niyo. Okay. May dadagdag pa po ba tayo? Okay na po ba yon? Okay, sige. From our brother and sister, si Ma'am Barbet, baka may gusto ka ring i-share. No, I think also, sabi nga ni Ma'am, as a respect, kasi we do not want to be the tempter Okay. sa ating mga kapatid na mga Muslim. Like talagang itetest ko to, tingnan, tapos doon ka talaga mag-ano ng spaghetti. So it's how you respect their their belief na parang you don't want to be, sabi nga sa Christian religion din, na parang hindi ikaw yung magiging reason na madadapa yung kapatid mo. So let them experience, let them do their thing sa pagpa-fasting. And in any way na makapag-support. Katulad namin na we have our friends na Muslim na nagfa-fast. Sometimes we do fast with them. It's one way also of parang you are supporting them and you are believing in the essence and virtue of fasting po. Yes, Like okay. Thank you very much, Ma'am Barbet and Ma'am Fahma Ismail for answering the question, no? Nabanggit ni Ma'am yung parang solidarity fasting. We fast with our fellow Muslim brothers and sisters. Yung sinabi nga, gusto ko lang din
mag-share about kasi the question is, nakaka-offend ba kami? Okay? So, in the first place, the feeling of being offended is nasa tao yon, no? If ako, kung kakain ka sa harap ko, I will not feel offended unless there is an attempt from you to offend me. Right? If wala naman talagang way na kumain ka, walang problema yon. But if you have to eat in front of me to taunt me or to test me or whatever your purpose is, nakadepende po yun sa'yo. But bilang mga Muslim, tinuruan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung sino man, kung tayo ay nag-aayuno at may mga tao na gumugulo sa atin or kumukulit sa atin or gumagawa ng mga bagay na hindi natin gusto, ang tanging sasabihin lang natin na, inni saim. Sasabihin lang natin doon, hindi tayo makikipag-away, hindi natin itatapon yung pagkain nila. We won't even express to them our being offended, no? Sasabihin lang natin, akhi or kapatid, ako po ay nag-aayuno. Ganun lamang, okay? Pero kung in general, kami mga Muslim, we do not take offense from that. Okay? So, okay lang po sa amin kasi part po yun ng aming struggle. As a matter of fact, kung ako yun, magpapasalamat pa ako sa'yo kasi na-test yung aking iman. Ganun po yun. So, thank you very much. Any question from others? Last question ba to? Dito. Okay, we gave how many more questions ba? Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. So, na-curious lang po ako, Father. So, as a Muslim, so I have friends din po na Roman Catholic, na ibang religion. So, bakit po siguro bawal yung karne pag nagpa-fasting po kayo? Yun. Bakit daw po bawal ang karne pag nagpa-fasting? Thank you for that question. No? Yung pagbabawal ng karne, hindi yon tinatawag sa amin na fasting, kundi abstinence, no? Abstinence. Abstain. From the word abstinence, because our religion, Catholic religion, emanates from Western tradition, no? Kasi ang palaging kinakain, di ba, nagsimula yung religion ng Catholicism from Israel, tapos naging center ang Rome. Kaya Roman Catholic. Ang palaging kinakain nila doon ay karne. Kaya dapat kung ano ang gusto-gusto talaga nila, yon ang dapat na i-give up nila. And they really want karne, no? Pero sa atin dito, Father, parang baliktad dito kasi palagi man tuyo ang ulam namin. Ano i-give up namin? Tuyo? Ano? No. Kaya nang sabi ko, yan ang discipline. Pero hindi lang dapat karne ang ina-abstain natin, kundi ang pagiging pagkamaldita, pagiging palaaway natin, no? So, it's really the abstaining of those things that will bring us away from God. Pero bakit pagkain na gustong-gusto natin? Kasi kung makakahindi ka sa pagkain na gustong-gusto mo, makakahindi ka rin sa kasalanan na tinitempt sa iyo na gusto talaga ng demonyo na gawin mo sa sarili mo. So, yun. So, thank you. I hope that answers the question na it's more than the meat, no? It's more than just the meat. Okay, sige, last two na lang tayo. Last two na lang. Afternoon, para kay Ustadja Siti Rahma. Hindi naman siguro pa-explain po yung sinasabi nila, nag-fasting ako ng half day lang. Is it valid or pwede po ba yun? Allowed po ba yun? Okay, so yung mga puasa po na half day, kadalasan po naririnig yun sa mga bata. Kumbaga, yung mga bata, as a practice, they can fast or they can take the sahur, and then kapag 12 na, pwede na silang magbuka. Kahit naman hindi 12, pero practice lang po yun. As to the adult, kailangan from the sunrise to sunset. Kailangan po yun. Whole duration po nun, kapag once nakakain ka, intentionally, invalid na po ang ano mo. Kailangan mo na i-break talaga tapos babayaran mo. Pero kapag unintentionally, it is a price from Allah. So, kailangan lang, wag mo sabihin sa iba, ay, binigyan ako ng price nila, nakakain ako. You don't need to announce.
parang gift reward din sila na parang surprise lang siya ni Allah. If unintentionally, pero intentionally, it will invalid your fasting. Okay, so yun po yung sa half day. Yung sabi ni ma'am, may mga bata, or baka yung friend nyo po, ano ba yun, matanda na po ba yun? May pamangkin ako, grade 3. And then sabi ko, fasting ka? Sabi niya, opo. And then later on, sabi niya, Mama Ding, I wanna break my fast. So, syempre, kulang yung knowledge ko. So, sabi ko, bawal yan. Ituloy mo na lang. Mag-wait na lang till iftar. So, yun. Thank you. Na-appreciate po namin yung ganon. MashaAllah. So, di ba, even sa household nila, ma'am, may interfaith. Right? So, we really, really appreciate. And I hope na mga ganong mindset po yung nako-cultivate natin. Thank you very much po for the effort. And next question, yung nagtanong dun sa likod. Hi po, good morning. We're from Girl Scouts of the Philippines as well as from the DepEd. So, as a teacher po, there are some encounters like, let's say, for example, talking about the modesty of the way our girls are groomed this generation. So, are we allowed, I would like to ask from our sisters in the Muslims, are we allowed as teachers, Christian teachers, to give comment to their way of wearing their clothes, especially po kasi may mga times kasi, pasensya na po, nagmamarunong paminsan, may mga times kasi na kino-correct ko yung mga Muslim students ko as to when they wear their tirung and then wearing short sleeves. Okay lang po ba? Hindi ko po ba ma-offend yung mga girls doon sa way na yon? Yes po. Baka kasi paminsan, sir, OA din kami. Yes po. Yun po yung gusto ko. Napakagandang katanungan. Sagutin po natin. So, about sa offend po, kung nagko-correct po kayo, hindi po yun. Mas maganda po yun na tinutulungan nyo po kami para i-correct ang mga kapatid natin Muslima. So, as long as na hindi masakit, parang okay yun pag-deliver na sa kanya. Alam natin, teacher, marunong yan kung paano siya paraan mag-correct sa mga bata. So, thank you po sa ganon paraan po. Kahit po kayo, parang inaano nyo na yon mga Muslima na kung paano magdamit ng tamang pagdamit. Thank you po. So, ayan po. I hope that answers your question. Kapag ka naka-short sleeves, dapat hindi na lang magtitirong, or kapag magtitirong, dapat Ayun, naka-long maganda sleeves. rin Yun tanong kasi, yun. ma'am, kasi confusions po. Nasa na sila? Nasa 18 na po kasi senior nasa high 18. na kasi sila, ma'am. Okay. So, thank you po. Kasi po sa Islam, ang shurut or condition ng paghihijab, pag naghihijab ka po, dapat, sabi ko na kanina, ang lahat ng katawan mo ay aura, ay dapat i-covered maliban sa iyong mukha at sa kamay. So, pag naghihijab ka na, dapat long sleeve ka na. Dapat lahat na ay hindi na siya makikita. So, yun po ang condition ng paghihijab po. Kung naka-short ka, parang hindi mo rin naman sinunod ang turo ng Islam na kung paano ang tamang paghihijab po. So, yun lang po. Thank you. May tanong pa doon, addition. So, dapat ba na tanggalin na lang yung tirong? Kasi naka-short sleeve Hindi naman naman siya. tanggalin, sir. Pero i-advise na lang sa kanya, dahan-dahan, kung maghijab ka, mas maganda sa yung naka-long sleeve. Parang hindi man maganda pag nakahijab ka, pero yung damit mo is Ayun, short. ayun. So, ganun na lang isabi-sabihan ng mas maganda tingnan. Pag bata nakahijab, pero with long sleeve siya, hindi siya maganda pag Yes. short sleeves. So, Wag yun lang po. wag nang bitinin. Kung nag-hijab Wag ka na, naman. Opo, wag ituloy-tuloy mo na, ha? Wag na yung parang half-half pa, 'di ba? Okay, so before po si Sir muna kasi nagtanong dito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay chaplain representing sa Seventh-day Adventist, but chaplain will serve lahat ng mga religion to the community kasi may focus tayo sa healthy lifestyle. I am also a coordinator of Logos International College, which offers scholarship, no age limit, through Zoom 4 hours every Sunday. Kung sinong gustong mag-masteral, mag-doctorate, you can participate. Anyway,
my question, dalawang question ako. Sa modesty, under modesty and fasting. I think I'll be the one also to answer. Sige po. Kasi marami tayong problema dahil nagkaiba-iba ang characteristics. So, biblical-based theological research, may tatlong characteristics ngayon. Pero sa origin, isa lang. Before the fall of Adam and Eve, there was one perfect characteristic. After the fall, may dalawa na. Based sa history of Cain and Abel. We know that si Cain, killer, si Abel, obedient. After the flood, may tatlo na. Based sa anak ni Noah. Si Shem, si Ham, si Japhet. Si Ham, sa Binisaya pa, palaubog. So, adikto siguro kayo ron karba, adikto. Dili adikto. During the time of Noah, kasi si Noah, medyo lasing, pero hindi tinulungan ni Ham. So, pinapabayaan niya ang ama niya. But Shem and Japhet, magandang karakteristik, pero nagkaiba. Dahil ang ganda kay Japhet, mayroon siyang tatlong activity. Sa bahay, sa trabaho, at saka sa church. Pero si Shem, bahay at saka sa trabaho. Pero si Ham, walang, not mindful to any, ang nangyari sa paligid. And this is the reason why, bakit nagkakaroon tayo ng problema? Dahil nagsimula after the flood. So, I'd like to commend the organizer of this program because we will work as one under the program of this interfaith dialogue kay Japhet na programa. Kasi kailangan may partnership with God, mayroon din tayong pamilya, at mayroon din tayong trabaho. Now, let's go to the fasting. Ang mga medical specialists na pag-aralan nila ang history of the Bible, we need to fast. Pag may sakit, ang recommendation, fasting lang pala. Dahil, magkakaroon tayo ng resting period sa organs, especially the digestive system. And then, tungkol rin sa pagkain, there is recommendation in the research that our brain is the human body commander-in-chief. Yeah. This is the commander-in-chief and responsible of commanding all inner organs and outer organs. Now, there is a question, how to have a healthy brain? How to have a healthy brain is by participating fasting, provided to follow the recommended na pagkain. So how to have a healthy brain? We need to have a healthy blood. How to have a healthy blood? By correct habits of eating and drinking, the blood kept pure and the brain is well nourished. That's why we have New Start Lifestyle, that if you would like to avail our program, just type New Start Lifestyle. There is a substitute for meat. And we have also available products in the city now. Those who would like to participate, to know how to prepare, we are giving free services. Friends, this fasting and modesty, tungkol kasi sa customary yan, we will be corrected by the proper way of
our relationship with God, and also our diet. Thank you so much. Thank you very much, sir, for sharing. Ayan, maraming po tayong may mga natutunan tayo sa shinare ni sir about the origin, no, mayroong 3 characters, thank you, and also the proper way of fasting to nourish our brain and to make our blood healthy with the right food. So thank you very much, sir. Ayan, last question, mayroon ba yun? Si Konsehal Karel. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wal barakatuh. Ako po si Karel, na SP member po ng dito sa city. Anyways, narinig ko po kanina yung respeto, no. Isa ito sa sikreto natin kung bakit magkakaroon ng development or progress, no, yung ating lungsod. No, in fact, ako po ay may dugong Kristiyano. Ang nanay ko po ay Ilocano, no? At ang tatay ko naman ay Yakan. So para sa akin, lumaki ako na iba yung perspective ko sa religion. May mga times na simula nung pagkabata ko hanggang sa paglaki, nagkaroon po ng diskriminasyon dahil nga po ako daw po ay half Christian, parang ganon. Alhamdulillah na hanggang sa paglaki ko, unti-unti po yun nawawala. Nawawala yung diskriminasyon dahil siguro ang aking mga magulang ay naging open. No, pinaparealize nila sa mga tao kung gaano kahalaga para sa amin yung respeto. So, nagpapasalamat kami, no, sa God Office at syempre kay Sir Jed dahil po merong interfaith dialogue na nangyari ngayong araw. Napaka-importante po na ipaalam natin, no, ipa-remind natin, hindi lang po sa lahat, kundi po sa sarili natin, na napakahalaga na respetuhin natin ang ating kapwa at ang bawat isa, kahit na ano po yung religion natin. Ayun, yung gusto ko lang din pong tanungin sa ating mga kadayang, no, ano naman po yung mensahe natin, no, sa iba nating mga kapwa natin Muslim na babae, tabiya ni Hadja, no, excuse na lang sa iba, na may mga iba talaga na naninirang puri, no, nandi-discriminate, no, porket nakita niya na inappropriate yung suot ng isang babae, no, at bigla nilang ginudge, no. Ang mas masakit pa dito, pinag-uusapan na, no, at minsan pinag-uusapan sa social media, pinost pa sa social media. So para sa akin, napaka-importante na kailangan tong itackle dahil ako po ay isang advocate ng anti-discrimination dito po sa lungsod ng Isabela. Salamat po. Yun, magandang tanong. Sige. I think hindi lang po yun applicable siguro sa Muslim religion. I think pati rin po sa Christian faith. So, can we get an answer for our speakers, both sa Muslim and Christian perspective? Sino po ang unang sasagot? Siguro, yun nga sinabi kanina na modesty goes way beyond what we are wearing po. And it's sad lang, it's reality po, Konsi, na, and it's sad for us girls that tayo mismo, women, tayo mismo yung nagsisiraan, no? I have had my shares when I was working po sa community ng Bukidnon.
parang na-culture shock talaga ako because I was in charge of these women who are parang they're selling themselves, no? Parang yun ang livelihood nila, and we are the ones we are assisting the doctors in doing the exam na yung chinecheck sila for HIV or for AIDS, and these women, sometimes tayo, pag nakakakita tayo ng ganito, because they are wearing this kasi yun ang parang ano nila, parang yun ang job nila, so they have to wear those clothes na appropriate sa job nila. But it's when I came to talk to them, they have the best stories to tell. Alam mo yung mga nanay na 6 pala yung anak nila, but they have to do that job just because may umaasa sa kanila na mabibilhan nila ng milk. And nakita ko how low they think of themselves. Kasi yun ang tingin ng society na parang kami dito sa prostitute sector na to, ganito, yung parang kasi ganito kami mag-dress, parang kami na yung pinakababa sa lipunan. But when we talk of modesty, it's having the heart and the humility to really include them. Include these women. Sabi ko nga kanina sa opening statement ko, we have women who are wearing only one piece sa Africa. We have women wearing only yung parang bahag lang. But they are still modest for me kasi nga they are bringing their culture. And yung naintindihan ko din sa ating mga kapatid dito, mga kasama ko na yung modesty goes beyond talaga sa kasuotan. It's really from the heart. We can say we are modest because we are wearing this, but only Allah or God knows what's inside our hearts. And I think that is the lesson we need to take. Yung parang yun ang take away ko dito sa forum na to ngayong hapon na we can encourage na kung yan ang kultura po ng Islam na magsuot ng ganito, we will encourage. Kung ang kultura naman po ng Roman Catholic is ito na parang lahat naman tayo ng religion nagpo-promote tayo ng modest na kasuotan. But after that, for those na hindi pa nakakaalam, sana mas mataas pa yung ating understanding. Sana tayo yung maging bosses na maging educators sa ibang women na dapat intindihin muna sila. Kasi baka pag katapos nating maintindihan sila, we will get to know their stories, and then after that, makaka-educate tayo ano talaga yung modesty. Kasi we cannot inculcate modesty by showing them na tayo ay mas lamang. Dahil ganito yung damit natin, mas mahal yung 1,005 yung sa akin, sa'yo okay lang, hindi tayo makaka-educate, and lalong-lalo na we cannot empower women through this strategy. So, yun, at the end of the day, galing tayo sa lupa, we are made of dust. So, these women who are wearing like this, nawala lang sila sa landas. Baka tayo yung reason na mabalik sila sa landas. Tayo yung maging way. Ayun. So, thank you very much. That's a very good answer also. Parang considering them still part of the society and the system. But let us also hear our sisters here. Yeah, assalamualaikum, ma'am. Sa ano namin, no, sa Islam, sa ano lang naman to, sa views ng Islam about sa modesty. So about tanong ni ma'am about sa parang pag na may nakita kang iba ang damit tapos parang pinag-uusapan mo, that is a backbiting, no? Sabi ng hadith ng propeta natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, backbiting shall not enter paradise. Lahat ng taong nag-backbite, hindi siya makakapasok ng paradise. So yon, isa pa lang doon, wag mo na yung gawin. At saka, nagja-judge ka sa tao, hindi mo yan alam kung anong nasa puso niya. May kwento sa amin sa Islam na isang babaeng prostitute,
kung saan naglalakad siya sa desert, tapos may nakita siyang aso na malapit na siyang mamatay. Anong ginawa ng prostitute na babae? Alam natin ang prostitute ay malaking kasalanan, di ba? Pero nung tinulungan niya yung aso para makainom, dahil malapit na siyang mamatay, anong sabi ng propeta? Ang babae na yan ay makakapasok ng paradise. So hindi tayo makaka-judge kung ano ang meron sila ngayon. Dahil sa ating nga sarili, kahit tayo ganito, hindi din natin alam kung ano ang last will natin. Kasi last talaga ang tinitingnan ng ating Panginoon. So, pero in-encourage din natin ang mga kapatid natin, Muslim man o ibang relihiyon, kung may physical na modesty ka, may pag-ugali ka mapagkumbaba, may ugali tayong respect. So, encourage din namin na kung may parang may physical, pagsabay na ba natin, kung may pag-ugali tayo maganda modesty, isabay na natin yun pag dadamit natin na modesty na rin para sabay na siya. At least sure na tayo na walang ay maganda na to. So, yun lang naman i-encourage namin. So, is physical and spiritual, ipagsabay na siya. So, yun lang po. Thank you. Thank you very much po, Ma'am Fahma Ismail. At magsasalita rin si Father. Yung sabi ni Konsehal na kung may makita ba, and you also affirm that it's not only for the Muslims, I will always choose the way of Jesus, the way of dialogue, and the way of fraternal correction, no? For example, pwede naman natin na wag na lang pakialaman, pero as a person in authority, example, ako as parish priest, may nakita ako dyan na nagsisimba na parang iksi na talaga lahat, makita na, tapos nagkukos na ng scandal sa ibang tao, no? So, I will still tell her or tell him, but in a way that I will not hurt his ego or hindi rin siya masaktan ba? Because alam natin na hindi naman talaga yan sa kung ano ang sinasabi, pero sa kung paano pagkakasabi ba? Because the way that we say, kung doon sa pulpit, tapos sinabi mo dyan, masasaktan talaga yan. But right after the Mass, when you approach that person and tell that person in the room or doon sa office, sabihin mo na inappropriate yung dress mo, then I think he will understand. And kung babalik siya next Sunday, mas modest na yung attire niya. So always the way of dialogue and humility. ISA TV Production. Your only island TV channel.